Niloloko nyo kami eh. Ang sabi nyo, kakausapin kami ng Espiritu Santo. As what I've known, Holy Spirit cannot be seen. Pero bakit ang nasa likod namin ang nagsasalita? Hindi Holy Spirit yun. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, ang Katoliko ang totoong relihiyon. In fact, ang daming nag-i-invite sa akin ng mga kaibigan ko, kapitbahay ko. Dinalhan pa ako ng pastor ng pinsan ko sa bahay. Sister, pwede po ba namin kayo maimbitahan sa aming church? Baliin mo muna yung Mateo 16:18. Mateo 16:18? Hindi naman yan literal eh. Tama, hindi naman literal yan. Kaya literal, kaya spiritual yan. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ibig sabihin yan. Sige, Mari, alis na lang kami ha. Pasensya na sa abala. Pero one time, yung anak kong si Brad Christian, umuwi sa bahay. Biglang umupo doon sa tabi namin, nanonood kami ng TV. Ano ba yung ginagawa mo? Sumasakit ang ulo ko sa'yo eh. Ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang Ano ba ang nilipat mo na yan dyan? magka-delay-delay. Alisin mo nga yan dyan! Pero ang napansin ko, kahit na nainis ako, Gawin mo agad. Basa. parang ibang klase ito ah. Kinabukasan, hinanap ko. Nagustuhan ko na yung tanong basak. Kaya magmula noon, nagkaroon ako ng parang void sa dibdib ko. Tumigil kami sa pagro-rosaryo, sa pagnovena. Tumigil ako sa pagdaan ng simbahan para magtirik ng kandila. Lahat tinigil ko hanggang sa isang gabi, sinabihan ako ng pare na umattend ka ng Life in the Spirit Seminar. Magandang gabi po. Ipikit po natin ang ating mga mata, damahin, pakinggan kung ano sasabihin sa atin ng Espiritu Santo. Pikit po, pikit. Nung pinatay yung ilaw at may nagsasalita na sa likod namin na hindi ko naintindihan, dumilat ako. Pagdilat ko, lahat ng nakaupo, may mga tao sa likod na nagsasalita. Sa loob-loob ko, sabi ko, ba't ganon? Di ba ang Espiritu Santo cannot be seen? Bakit hindi ka nagpatuloy sa seminar? Niloloko nyo kami eh. Ang sabi nyo, kakausapin kami ng Espiritu Santo. As what I've known, Holy Spirit cannot be seen. Pero bakit may mga taong nasa likod namin na nagsasalita? Hindi Holy Spirit yun. Susan, the Life in the Spirit Seminar is not for you because you're a very strong woman. Kahit na, niloloko nyo pa rin kami. Nag-invite si Brad Eli sa TV na merong Bible exposition sa RG Building. Pagpunta ko roon, nakapila lahat yung mga tao. Gusto ko sanang magtanong, pero hindi na, di bali na, marami na namang magtatanong. Lumuwag yung dibdib ko kasi ang sagot parang tinatamaan lahat ng ginagawa namin sa simbahan. Nung nag-invite ng doktrina, sabi ng anak ko, Nay, meron daw pong doktrina. Tara, dalo po tayo. gabi-gabi dumadalo kami. Awitan pa lang, naiiyak na ako. Sabi ko, bakit ang tagal-tagal kong Katoliko, tagal-tagal kong nagtrabaho sa simbahan, hindi man lang ako maiyak kahit anong kanta, lalo na sa panalangin. Sabi ko, parang ang sarap ng pakiramdam. Ngayon po mga kapatid, mga panauhin, sino po sa atin ang handang tumanggap ng bautismo? Pakitaas po ang inyong kanang kamay. Hindi ako nagtaas ng kamay. Pero I was decided na talang gusto kong pumunta. Kasi nung sa last day ng doktrina, maraming hahadlang sa inyo. Parang walang hahadlang sa akin. Hindi ako magtataas ng kamay. Nung naanib na ako, ang reunion ng mga clan namin sa bahay lagi ginaganap. Kasi ang birthday ko is December 25.
Hello? Hello? Nasaan si Susan? Wala ba tayo reunion ngayon? Wala po siya dito eh. Nagyaki naman dyan kay Susan. Nasisiraan na ata ng ulo. Pinaka-grabe talaga yung ako yung naging guarantor sa mga cheque na nangutang sa akin. Una, naubos yung pera ng husband ko. Tapos, guarantor naman ako dun sa mga nanghihiram. Kaso, di naman nagbayad, nagtalbogan lahat. Iniiyak ko yun sa Diyos. Walang nakakaalam. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako. Meron kaming screening noon sa lokal ng Sukat. I joined the Servants Ministry in 2001. Pagbaba ko, mga mag-aalas 5 na, nawala yung sasakyan. Iniisip ko noon, baka kinuha lang ni Brad, nasa bahay siya. Mahal. Sasakyan natin nakarnap. Ha? Ano nangyari? Hindi ko alam. Basta pagbaba ko dun, wala na yung sasakyan. Sinabi ko sa'yo, lumayas ka na dyan eh. Mag-isip-isip ka nga. Ang dami nating inabot na kamalasan. Lumayas ka na dyan. Noong sinabi niya na lumayas ka, parang natuwa ako inside me. Kaya nakarating po ako ng Amerika at doon nagtrabaho po ako, nabayaran ko lahat ng utang. At nakadestino din naman po ako, awa ng Diyos. Nakapag-choir ako, minsan nakakapagbalita pa ako sa UNTV. Lagi kong iniisip noon ang sabi ng kapatid na Eli. Sino sa inyo ang aapi kung kayo ay mapagmalasakit sa mabuti? Laging mababait sa akin yung aking mga amo. So, nakakadestino ako ng maayos at nakakapagtrabaho ako ng maayos. Sa pagiging servant ko po ay nadestino din ako sa Amerika, sa Hawaii, Reno, and Las Vegas, Nevada, Seattle, Washington, sa SF Bay Area. Awa tulong ng Diyos, naakay ko si Brad. Bago siya pinagpahinga ay naging group servant siya. Yung aking anak na si Brad Christian, nasa MCGI production siya. Ang aking anak na si Tina na nasa Guam at ang kanyang asawa. Ako po si Susan Gutierrez, and this is the story of my faith.